Totoo ba yung sinabi mong yun o kasinungalingan? You lied. Tignan nyo yung deception dito. Nagsinungaling. Deception. It's a lie. So, linalabas dito ni Garawi, mga kabatas natin, dinideceive niya yung mga tao. Attorney Libayan, I'm so disappointed. Pinatunayan mo lang na tama ang sinasabi ko about ginagawa niyong character assassination. In order for you na makagawa ng illusion na panalo ka sa argument, all you do is destroy one's credibility instead of focusing sa argument. You deceive people? Ikaw pa nga nang nag-show, deceiver. Deceiver ka talaga. Inuulit-ulit mo ang mga salitang lies, kasinungalingan, deception at tinawag mo akong deceiver just to make your audience believe na lahat ng lalabas sa bibig ko ay walang katotohanan. Deception! 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 Deception again. Full of deception. Pagsisinungaling. It's so obvious na gumagamit ka ng isa sa mga common manipulation technique and it seems na successful ka sa audience mo. Deception. 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 Deception again. Promise, ibabalik ko lahat sa iyo yan. Sa first 1 minute pa lang ng video mo, may 3 deceptions na agad akong nakita. Imagine kung gaano pa kadami ang natagpuan ko sa 3 more videos mo na ginawa mo ng pagkahaba-haba. Don't worry, pagbibigyan ko yung request mo na sasagutin ko lahat yan. Tsatsagain ko na i-debunk lahat ng deceptions mo sa mga videos mo na ito. Anyway, let's see kung anong meron sa first minute pa lang ng video mo. Where's the fact? Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, itong video ni Garawi na ito, this was published 1 day ago lang. So, na sinabi ko sa inyo, hindi ko na papansinin muna yung mga nakaraan. Dito na lang tayo sa bago. Let's see if really wala nga daw siyang ginagawang deception or kasinungalingan. Pero mga kabatas natin, as it turned out, umpisa pa lang, jackpot na. Ayan, umpisa pa lang daw jackpot na. Deception. Attorney naman, nasa gitna ka na ng video ko nagsimula. Hindi ba misleading yan para makagawa ka ng illusion sa mga audience mo na yung buong video ko ay sablay na? Kasi simula pa lang ka mo, deception na. Pero mukhang sa video mo applicable itong sinabi mong yan kasi first minute pa lang, jackpot na. Ituloy natin. Umpisa pa lang, jackpot na. Ito mga kabatas natin. Ito ang pinag-uusapan dito ngayon. Itong sinasabi ni Garawi na open daw ako makipag-debate sa kahit sino. Totoo. Pero basta merong developer. Merong taga-aksi. Basta merong developer? Merong taga-aksi? Hindi yan ang sinabi mo, attorney. Deception! Para sa mga hindi nakakaalam, 2 years ago nagkaroon ng usapan si Nico David at Attorney Libayan behind cam na magko-contentan debate sila at sinabi niya na magsama si Nico David ng kahit sino. Nagkataon naman na ako ang naisip isama ni Nico David kasi alam niyang kabuhayan ko ang trading at inaaral ko ang Axie Infinity noong mga panahon na yon. Pumayag naman ako kasi friendly, contentan debate lang naman daw. And sa tagal ko na ring nanonood kay Attorney Libayan, I really thought sports lang siya sa mga ganetong argumento. So tinake ko ang challenge ni Attorney Libayan na sagutin ang tanong na saan galing ang pera sa Axie Infinity. Ipaliwanag kung saan galing ang pera. Ganun lang naman eh. Bakit hanggang ngayon wala makapagpaliwanag na ganun? Sinagot ko yung question na yon sa abot ng nalalaman ko about NFTs and cryptocurrencies. At kaya kong panindigan ang sagot ko dyan. Hindi totoong binura ko yung video. Nasa FB page ko pa rin yan. Gumawa ako ng video, sumagot sa akin si attorney, then sumagot din ako sa sagot niya. And that's it, hindi na siya nag-counter argument sa huli kong video sa kanya, so wala na, I thought tapos na. Sabi ko nga, no? You know why I ended it yesterday? Because ayoko ng tao. Ayoko na yung mga tao na mabulagan at meron pang mapahiya. Fast forward today, after 2 years na ang nakalipas, out of nowhere, bigla na lang akong kinontent ni Attorney Libayan ulit, implying na nagsisinungaling na naman daw kami tulad daw nung ginawa namin sa Axie. I was not targeting them. No? Wala akong pakialam kay Nico David, wala akong pakialam kay Garawi. Pero may pakialam ako sa mga tao na nabubudol ng Axie Infinity. What did they do? Mga kabatas natin, they lied. They lied to people. Saan galing yung pera? They again, mga kabatas natin, they again lied to you. Galing daw sa trading yung pera. Magsisinungaling pa kayo sa tao para na naman makasakay kayo sa issue katulad ng ginawa nyo sa Axie Infinity. Take note, sa katulad daw ng ginawa namin sa Axie, it means hindi na Axie ang issue niya.
Like what I said, malinis ang reputation ko. Kilala ako ng mga friends and relatives ko bilang honest na tao. Tapos ganun-ganun lang dudungisan ang reputation ko. Coming from an attorney na may 400,000 plus subscribers. Pero basta merong developer, merong taga-aksi. Tignan nyo. Debate, no? Against anyone. Special mention pa si Nico David. Sabi nga ni Nico David, debate. Yes! Sabi ko sa kanya, debate tayo. Pinutol niya. Hindi niya linalabas yung buong konteksto. For your information, attorney, kahit pinutol ko yan, buo ang context niyan. Alangan namang i-play ko yung buong video, di ba? Din-strike ako. Pero pinapalabas niyang I took him out of context. Tinanggal ni Garawi yung punto na okay ako makipag-debate sa kahit sino basta may kasama silang developer. O kaya isang tao na taga-Axie Infinity. May condition daw siya na pumayag lang siya makipag-debate basta may kasamang developer. So i-check natin kung gaano katotoo. Ituloy natin ang sinasabi niyang pinutol ko na video. Let's end this. No? Meron lang naman akong isang maayos na tanong na gustong ipasagot sa inyo na hindi nyo masagot-sagot. And I welcome debate, no, against anyone. Sabi nga ni Nico David, debate. Yes! Sabi ko sa kanya, debate tayo. Kunin mo lahat ng devs. Oh no, nabanggit ang devs. Patay. Mukhang talo na ata ako ah. Hindi lang basta devs ah. Lahat pa pala ng devs nire-require niya. Anyway, ituloy natin. Debate tayo. Kunin mo lahat ng devs. Kunin mo lahat ng mga technical analyst. Lahat ng mga technical analyst? Oh, so may technical analyst pa pala. Ng mga technical analyst. Kunin mo lahat ng mga stockbrokers. Lahat ng mga stockbrokers? Seryoso? Pati stockbrokers? Axie Infinity, tapos i-require mo ang stockbrokers? Lahat ng mga stockbrokers, kunin mo lahat ng mga gusto mong kunin na tao. Isa lang ang tanong na tatanungin ko sa kanila. Simple lang. Ipaliwanag kung saan galing ang pera. Ganun lang naman eh. So lumalabas na ang buong context ay anyone, hindi lang developers. Ang pinakitang requirement mo lang ay sagutin ang tanong mong ito. Ipaliwanag kung saan galing ang pera. And take note of the word gusto mo. Kunin mo lahat ng mga gusto mong kunin na tao. So totoong may option si Nico David na magsama ng kahit sino na gusto niya. Ituloy pa natin. Ipaliwanag kung saan galing ang pera. Ganun lang naman eh. Bakit hanggang ngayon wala makapagpaliwanag na ganun? May nakita na ba kayo doon sa ating comment section? Ako, nag-aabang ako. No? Nag-aabang ako sa ating comment section kung merong sasagot. Tinanong ko na lang yan kahapon ulit. Walang sumagot. Di ba? Walang sumagot. Kahit sino. So malinaw na ito lang ang main requirement. Ang sasagot sa tanong mo na saan galing ang pera. So here's the question, attorney. Balikan natin itong sinabi mong ito lately. Tinanggal ni Garawi yung punto na okay ako makipag-debate sa kahit sino basta may kasama silang developer. O kaya isang tao na taga-Axie Infinity. Basta merong developer. Are you sure this is your condition? Kasi kung oo, edi kasama sa ni-require mo na isama dapat ni Nico David lahat ng developer, lahat ng technical analyst, lahat ng stockbrokers, at lahat ng gusto niyang isama. Matinding requirement yan. Requirement yan ng takot makipag-debate dahil alam mong imposibleng makuha ni Nico David ang lahat ng yan. So kung lahat yan part ng condition mo, bakit developer lang ang binanggit mo ngayon? Bakit hindi mo binanggit ang technical analyst at stockbrokers sa latest video mo? Deception! So obviously, ang buong context neto, you are asking Nico David na may option siyang magsama ng kahit sino na gusto niyang isama at examples lang yung mga yan sa pwede niyang isama. O baka sabihin nyo na naman kulang pa rin yung plinay ko Pero I dare anyone na panuorin ng buo ang video niya na yan and tell me kung totoo bang I took it out of context o idinideny niya lang ngayon para lang magmukha akong deceiving. Because you're trying to deceive people again. And if hindi pa kayo convinced dyan, here's the timeline. August 3, 2021, unang nag-content si Attorney Libayan about Axie Infinity. August 22 naman itong invitation niya na sagutin ang tanong niyang saan galing ang pera at binanggit niya dito si Nico David. I challenge everyone na i-check lahat ng videos niya before August 22 kung totoong may sinabi siyang lalaban lamang siya ng debate kung may developer na kasama. Totoo namang sinabi niya na lalaban lang siya ng debate only pag may kasamang developers, pero later on na niya ito sinabi. Not on this video at hindi rin sa mga videos niya before nitong invitation niyang ito na may mention kay Nico David. Ang hirap naman kasi sa'yo, attorney. Nag-claim ka na pinutol ko yung video,
and said na I took you out of context. Anong purpose? Para ba mapapaniwala mo yung mga followers mo na lahat ng pinapakita kong evidence na mga sinabi mo ay edited and taken out of context? Deception. So again, character assassination. It's so disappointing na maraming tao ang paniwalang-paniwala agad sa sinabi mo, Atty. Libayan, without fact-checking. Nag-claim ka na pinutol ko yung context pero hindi mo plinay ng buo. Hindi ba ganyan din ang ginawa mo netong nakaraan sa issue mo naman about death threat/death wish? May mga itinatanggi ka na sinabi mo kasi confident ka na wala nang babalik sa old videos mo to verify kung totoo pa ba yung mga claims mo. Hindi ko naman sinabi yon at kayo ang nagsabi nun. Pati ang death threat na yan, kayo din ang nagsabi niyan. Buti na lang, nadyan si Melo Yap at in-expose niya yung mga sinabi mo. Nag-threat nga sa buhay ko itong si Raffy Tulfo. Itong si Raffy Tulfo nga, di ba, pinagbantaan ho yung buhay ko. Yan din siguro yung gustong mangyari ni Raffy Tulfo, no? Pagbabantaan niya yung buhay ko para yung mga ibang kritiko niya matakot din. Ako handang magpadala ng bulaklak. That's a death threat. /death threat na ginawa ni Raffy Tulfo sa akin. Ito yung sa may death threat, mga kabatas natin. Full of deception. By the way, para sa mga interested sumubaybay sa YouTube content ng drama na ito, i-follow nyo rin itong si Melo Yap. Marami siyang dinebunk na claims ni Atty. Libayan. Unfortunately for Melo Yap, na character assassinate na agad siya kaya hindi na nagva-viral yung mga in-expose niya. O ito, Atty. Libayan, iko-content mo ba ito? Itatakbo mo. Anyway, yan lang muna ang sasagutin ko sa ngayon kasi mahaba na ulit ang video na ito. Next time na ulit yung iba pa. Kita nyo naman, first minute pa lang ng video niya, 3 deceptions spotted na agad. Pasensya na sa mga marites na sabik sa drama seryeng ito, pero alam ng mga followers ko na matagal talaga akong gumawa ng videos. So i-expect nyo nang matatambakan niya ako dahil mabilis siyang sumagot at pagkahaba-haba pa kong mag-content na hindi ko pa nga nabibigyan ng oras panoorin lahat ng videos niya. Pero may mga mas matitino pa akong content na need i-prioritize kesa sa drama na ito. So isisingit-singit ko lang ang drama nilang ito pag bored ako. Pero don't worry, attorney, hindi ko tatakasan yung mga paratang mo sa video na ito. Sasagutin ko lahat yan, point by point. At titiyakin kong lilitaw sa huli kung sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero ang pakiusap ko lang sana sa lahat ng mga nanonood, pag-aralan nyo rin mag-verify ng fact paminsan-minsan. Huwag yung tanggap lang kayo ng tanggap ng claims porke sinabi ng idol nyo. Hanapan nyo rin ng katibayan lalo na kung may dinidiscredit silang ibang tao. And to you, Atty. Libayan, itry mong makipag-debate kay Melo Yap. Naghahamon ka dati, di ba? Makikipag-debate ako sa lahat ng gustong makipag-debate sa akin, yung buong ampalayagang. Pero gusto ko sabay-sabay sila. Pwede yata yun eh. Tapos nung kumasa na sila sa'yo, hindi mo na sinagot. Okay na yung tatlo, Atty. Libayan. So okay na kami. So done deal. Done deal yung hamon mo. Palibasa, alam mong hindi ako into this drama kaya ako ang tinitira mo. Bakit hindi ka pumalag sa talagang interested makipagsagutan sa'yo? Huwag mong takasan yung hamon mo. Dahil kung bluff lang yung hamon mo na yan at magpapalusot ka bigla, then that is Deception!